Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong tanggap guys na unit guys, no. So itong unit nito guys ay legendary pa ito guys ng G series guys, no. Yan. So ang issue guys ng phone device nito guys ay no power ito guys, no. At kung makita natin dito guys sa charging port nito guys ay kinalawang na ito guys yung loob nito guys, no. Yan. So hindi makita. So lagyan natin ng ilaw guys. So ayan siya guys, no. So kinalawang nito guys ang loob nito guys. So hindi ko na siya ipaparating dito guys kasi nga meron siyang mga kalawang guys sa loob. Ayan. So parang naputol na ito guys yung mga pinya guys sa loob guys, no. Ayan, so kung makita nyo guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So pinapasubukan sa atin buhayin daw ito. No power na kasi ito guys yung unit na ito guys, no. Ayan, so legendary ito guys ng Samsung mga G series ito guys, no. Na dating mga Samsung guys. Ayan. So dito guys, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery nito guys, no. Yan. So parang may damage guys yung battery nito guys. So i-test muna natin guys yung battery nito guys, no. Kung meron itong rating guys yung battery nito guys. So DC tayo guys, no. Direct current voltage tayo guys. So positive, negative. So wala siyang rating guys, no. Yan, so kung makita nyo guys. So possible guys ay drain ito guys yung battery. So isa lang ito guys drain or sira guys yung battery na ito guys. So dito guys ay check naman natin dito guys yung board nito guys, no. Yan. So dito guys gagamit tayo dito guys ng continuity natin. Yan. So alam naman natin guys yung positive negative dito guys, no. So ito guys yung positive at ito guys yung negative guys, no. Yan. So kapag alam natin guys positive sa positive, negative sa negative, so magsiset tayo dito guys ng diode mode dito guys, no. Yan. So diode mode tayo. So check natin. So dapat ay mag-reading ito guys ng 0.4, 0.3 guys, no. Yan. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo guys yung reading nya guys ay normal naman guys yung reading dito guys, no. Yan. So ang gagawin natin, bubuksan natin ito guys. So maliban lang talaga dito guys, charging port nito guys, no. So bubuksan natin guys yung unit na ito guys. So tanggalin muna natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So bubuksan natin to guys. So dito tayo dadaan guys sa LCD nito guys, no. Yan. So kailangan natin ipaghiwalay guys yung middle frame nito guys, no. Tsaka yung LCD nito guys. So dito guys sa pagbaklas nito guys, so dapat ingat kayo dito guys, no, kasi pwede kayong mabuno dito guys kapag na damage yung guys yung LCD nito guys. So ang sabi lang naman dito guys ay no power dito guys, no. So ito guys ay subukan natin gawin guys, no, kapag magawa natin guys. So dito guys gagamit tayo dito guys ng hot air natin guys, no. So kailangan natin gamitan dito guys ng hot air guys para lumambot guys yung adhesive nito guys, no. So ayun siya guys, no. So subukan natin guys. So ayun siya guys, no. Susunod natin dito guys ay tanggalin natin ito guys. Yan. So meron kasi yan dito ng EPC connector guys ng LCD nito guys, no. So tanggalin natin ito guys.
ito guys yung loob guys ng unit nito guys, no. So dito guys kung makita nyo guys na ikalawang na ito guys yung ano nito guys, no. Ito guys yung charging port nito guys or yung charging pin nito guys, no. Yan. So meron pa siya ditong glue guys. So hindi ko na siya nirating guys sa product schematic natin guys, no, or dito guys sa smart charger natin guys kasi nga matindi guys yung kalawang nito guys. Yan. So kung makita nyo guys sa loob guys ay kinalawang na yun siya guys, no. So dito guys ay subukan natin tanggalin to guys yung board nito guys, no. So ang gagawin kasi natin dito guys, subukan nating palitan muna ito guys ng charging port guys, no, or yung charging pin nito guys. So tanggalin natin guys yung mga IPC nito guys. So ayan siya guys, no. So dito guys, dandaan kayo dito guys, no. Kasi ano lang ito guys, manipis lang ito guys, so pwedeng maputol guys yung board nito guys, no. Yung ano kasi nito guys, yung subboard niya at yung motherboard niya guys ay magkadugtong guys, no. So kapag ito guys ay naputol guys, ay matindi dito guys yung problema niyo guys, no. Yan. So dapat guys ay dandaan kayo dito guys. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. So ito guys yung charging port nito guys, no, or yung charging pin nito guys. So parang replacement na rin ito guys, no. Yan, so makita niyo guys. So kinalawang guys sa loob guys. So ang gagawin natin ay tanggalin muna natin ito guys yung damage niya guys na charging pin guys, no, or yung charging port nito guys. So papalitan natin guys, meron tayong katulad niyan guys na charging pin guys, no, or yung charging port nito guys. So papakita ko sa inyo guys. So ito siya guys, no. So subukan natin muna guys palitan ito. Yan. So halos magkapareho yan sila guys. So magandang klase yan siya guys. Yan. So tanggalin muna natin guys yung damage guys na charging pin guys, no, or yung charging port nito guys. Dito guys ay simulan natin guys sa pagtanggal guys yung damage guys na charging pin guys, or yung charging port nito guys. Yan. So dito guys sa pagtanggal nito guys ng charging pin or ng charging port nito guys, pwede kayong gumamit guys ng soldering iron guys, no. At pwede rin kayong gumamit guys ng hot wire guys. So meron naman tayong tutorial guys kung paano tanggalin nito guys yung charging pin gamit guys yung soldering iron guys. At meron na rin tayong video tutorial kung paano tanggalin guys yung charging port nito guys gamit guys yung hot wire natin guys, no. So dito guys ay gagamit na tayo dito guys ng hot wire natin guys, no. Guys, so natanggal natin agad guys yung damage guys na charging pin guys, na or charging port guys. So dito guys ay linisin muna natin ito guys. Yes po, meron po. May gas eh? Oo, meron. Magkano yung what? 20 po. 20? 20. So balik tayo guys, no, meron lang nagpa-giga sa atin guys.
sige guys, no? Linisin na natin guys. Tapos mag-add lang tayo dito guys na lid natin guys, no? So natin guys ay hinangan lang natin guys yung charging port natin guys, no? Or yung charging pin na ito guys. So ayun siya guys, no? So subukan natin guys, install natin guys. So ayun siya guys, no? So natin guys, sinangan lang natin yung mga panel guys. Ayun siya guys, no? So finishing na natin guys yung dito guys. Yan. So ayun siya guys, no? So linisin lang natin guys. So malinis na yan guys. So bago natin ibalik to guys, so tester muna natin to guys, no? So check natin guys yung reading nito guys. Ayan siya guys, no? So 4.8 guys, no? Yan. So 4.8, 4.9, nasa 5 volts na rin yan siya guys, no? Yan. So big sabihin nun guys ay mag-charge na ito guys, no? So ang problema lang dito guys yung battery niya guys, no? Yung battery niya ata ito guys ay dead ito guys, no? So walang rating guys yung battery nito guys. So check natin ulit guys yung battery nito guys. So ayan siya guys, no? So kung makita nyo guys, walang rating guys yung battery nito guys, no? So try natin guys, i-activate natin guys yung battery nito, i-shock natin guys yung battery nito guys, no? So dahil wala tayo ditong active panel nito guys, ay gagamit tayo dito guys ng power supply natin guys, no? So i-injikan natin ito guys ng voltage guys, galing guys sa power supply natin guys. So injikan muna natin to guys.
So ayun siya guys, no? So meron na siyang rating dito guys. Yan. So i-shock lang natin guys, no? Or i-activate lang natin guys ng mga ilang minutes guys yung battery nito guys. Yan. So forward na natin guys. So subukan natin guys, no? So check natin ulit guys yung battery nito guys. So kanina guys wala siyang rating guys, no? So ngayon guys ay subukan natin kung magkaroon siya guys ng rating guys. So DC tayo guys, no? With direct current voltage tayo guys. So dapat guys ay meron na siyang rating. Kapag wala itong rating, ibig sabihin sira na ito guys ang battery nito guys. Yan. So kung makita nyo guys, meron na siyang rating guys, no? Nung energy ka natin guys ng voltahe guys galing guys sa power supply natin guys. Yan. So meron na siyang rating. So kanina guys ay wala siyang rating guys, no? Yan. So ngayon meron na siyang 3.7 guys. Yan. So kanina wala talaga siyang rating. So subukan natin guys ibalik guys yung battery nito guys dito guys sa unit na ito guys. Subukan natin i-charge guys, no? So ayan siya guys. So meron siyang vibrate guys. Yan. So nagba-vibrate siya. So meron siyang vibrate pero wala siyang display guys, no? So subukan natin guys, panda rin natin. Subukan natin i-power on guys, no, kapag mag-vibrate pa rin siya guys. So ayun siya guys, no. So nagba-vibrate siya guys pero wala siyang display guys sa kanyang LCD. So possible nito guys, yung tama nito guys, charging port tsaka yung LCD nito guys, no. So subukan natin guys. Check natin dito guys sa ating product schematic guys, no, or dito guys sa smart charger natin guys. Yan, 0.4, 0.5. So meron siyang vibrate guys, no. So wala lang siyang display guys sa LCD niya guys. So possible guys ay LCD ito tsaka charging port guys. So ang mangyari dito guys ay hanapan pa natin ito guys ng LCD guys, no. So kunyari nito guys, so LCD na lang dito guys. Titesting natin ito guys kapag mag-display guys, no. Kasi meron na siyang vibrate, ibig sabihin guys buhay nito guys yung board nito guys, no. Yan. So kahit pa paano guys ay nalaman natin guys, no. So dito guys ay meron tayo ditong bagong dating guys na LCD guys, no. So ang gagawin natin guys ay titesting natin ulit dito guys yung unit nito guys, no. So tanggalin natin guys yung battery nito guys. At tanggalin natin guys yung PC connector guys ng LCD nito guys. Yan. So try natin mag-install guys ng bagong LCD niya guys, no. So ito guys ay bagong dating lang. So dito natin malaman guys, no, kapag mag-display pa ito guys. Yan. So na-check naman natin guys, no, halos lahat naman guys ay okay naman guys. So maliban lang talaga dito guys sa LCD niya guys, no. Yan. So wag muna natin balik yan. So try natin install to guys. Subukan natin guys, no, kapag mag-display siya guys. So ayun siya guys, no. So balik natin guys. So subukan natin guys kapag maganda rito guys yung unit nito guys, no. So ayan siya guys, so nag-vibrate siya guys. Yan, so lumabas na guys yung display niya guys, no. So na-test na rin kasi natin guys, napalitan natin guys charging port at na-test na natin sa board niya guys. So okay naman siya guys, no. So maliban lang talaga dito guys sa LCD niya guys, no. So ang ginawa natin, sinubukan natin ng bagong LCD guys. So okay naman siya guys, no. So kahit pa paano guys ay nag-display siya guys. Yan. So subukan natin guys, no. Subukan natin guys kapag magtuloy siya guys sa menu niya. Yan. So ayan siya guys, no. So kahit pa paano guys ay meron na siyang display guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no. Sa mga bago lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.